kagalingan ay nagbubuhat lamang sa Diyos. Kaya, siya po ang may kapangyarihan na magpagaling dito. Ngunit, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya lamang, ikaw ay gagaling. Hahaba mo lang ang buhay kapag nanampalataya ka sa Diyos na siyang gumawa ng katawan mo, kaya niya itong i-repair, ayusin ang iyong buhay at humaba pa ang buhay sa mundo ito para makapaglingkod sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, ngayon din, gagaling ka na, tiklipin mo ang nilikaman at umuwi ka na. At dahil po doon sa kanyang pagtugon, hindi siya binigo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sasabihin ko sa inyong lahat ngayon, manalig ka lubos kay Jesus. Hindi si Bishop Art ang manggagamot ko dito. Si Jesus na hindi natin nakikita, nananahan sa buhay namin, na pumuhay ngayon sa buhay ng mga pastor. Gagamitin lang ng Diyos ang buhay namin para maging daluyan ng kagalingan ninyo. So, Olive, anong klaseng sakit ay kinamatay mo? May cancer ka. Ano mo itong batang to? Hindi ko po alala. Nagpakita ka lang doon sa bata? Nilalaro mo? Nilalaro lang. Okay. Sige, Olive, pagod ka na, Olive. Tatapunin mo si Jesus, ha? Sabihin mo, Jesus, iligtas mo po ako. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Linisin mo ako ng banal mong dugo. Sa oras na ito, pinapatawad ko lubos ang mga nagkasala sa atin. Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang tagapagligtas ng buhay ko. Salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O, tinanggap mo si Jesus uli. O, ano nakikita mo ngayon? Maliwanag na. Ano sabi ni Jesus sa'yo? Ha? Tinatawag ka na? Okay. Anong klaseng cancer yung may kinamatay mo? Breast cancer. Okay? So ngayon, pinagagaling ko ngayon yung breast cancer mo. In Jesus' name, now. Now. Oh, ano naramdaman mo na? Ha? Olive? Magaan na. Okay. So saan mo nakita yung bata? Sa hospital. Ah, sa ospital. So namatay ka sa ospital? Ayun, namatay sa ospital, ito pong si Olive, tapos nagpakita siya doon sa anak nitong taong to. Okay, ngayon, ang biyaya ng Diyos, dahil yung bata hindi ko makausap kanina, so kinuha ko si Olive at dinala ko dito sa kanyang pong mother para may makausap ko yung kanyang pong mother. So, ano ginawa mo doon sa bata dati? Nilalaro mo lang. Bakit? May anak ka rin ba? Na-miss mo yung anak mo din? Ha? Okay. O sige. Masaya ka na? O ano sasabihin mo ngayon dito sa mami ng bata? Sorry. O, pero kalooban ng Diyos na maligtas ka. Okay? Okay. Ngayon, may kasama ka ba dyan? Wala na. O, anong pangalan ng mother ng bata? Joy. Sige, magpapasalamat ka na kay Joy. Okay. Bye-bye, Olive. Go. Pasalamat na. Nagpasalamat na siya. Okay? Ano sabi ni Jesus sa'yo ulit? Ha? Okay. Bye-bye. Go. Go.
si Lord. San Joy. Pinasok ang anak mo nilaro ng isang multo na namatay sa breast cancer. Ang pangalan ay Olive, na taga Iloilo. Taga saan ka? Taga-dito po, tsaka sa Pasig. Ayun. Napapunta ba kayo sa ospital? Kasama ang anak mo? Pa-check up po kami. Nagpa-check ka sa pambata? May nangangalang Olive na namatay sa cancer sa breast na nilaro niya ang anak mo. Ngayon, since na nasa anak mo siya, okay, kaya maski sa pumunta yung anak mo para may kanyang kausap. Kasi sumakay na yung si Olive sa kanya. Hanggang sa bahay lang. Hindi po ako Kita mo, hanggang sa bahay. Okay, now, dahil sa hindi ko makausap yung anak mo kanina, kinuha ko siya at inilagay ko siya sa'yo para makausap ko. Purihin ng Panginoon, si Olive ay napatanggap ko na kay Jesus at nagsorry siya sa'yo. At na kay Lord na, wala na makikita ang anak mo ulit. Aliwanag na, magpatuloy kay Jesus na. Alright? Sabi mo, Lord, inihandog ko sa'yo si Olive Gutierrez. Salamat po sa kalayaan ko, maging sa kagalingan ng anak ko. In Jesus' name. Amen. Ayos na. Praise the Lord. Yung kanina, breast cancer ay kinamatay. Pero napatanggap natin kay Jesus. Ano pangalan niyo? Rowena. Itas niyo kamay niyo. Nakakita ka rin ng multo noon. Gusto mong bumalik. Now, si Rowena pag-aari ni Jesus. Pikit, blood. Ang ikinamatay naman po dito ay mother po ni Rowena ay anemia. Okay, pagagalingin ko yung nanay ha. Okay. Sabi niyo muli, Jesus, pinapatawad ko na ang mga nagkasala sa akin. Jesus, buong puso kitang tinatanggap bilang tagapagligtas ng buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Nanay, anong pangalan ninyo? Ano? Okay. Susana. Okay. Sige. Ngayon, pinagagaling ko ang inyong breast. Inalis ko ang lahat ng karamdaman sa inyong sakit na anemia. Ngayon, in Jesus' name, inalis ko ang anemia sa buhay niyo ngayon in Jesus' name. Ano naramdaman mo, nanay? Susana? Okay. Ngayon, nandiyan ba ang tatay? Kasama niyo mister niya? Okay. Sige. Dalawa po ang karga niya. Sige, tatay. Gusto ko makausap si tatay. Tabi mo na, nanay. Tatay. Ano pangalan ninyo? Ano? Norberto? Okay, tanggapin niyo din si Jesus, ha? Okay, sabihin niyo, Jesus, iligtas mo po ako. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Linisin mo ako ng banal mong dugo. Sa oras na ito, Jesus, pinapatawad ko ang mga nagkasala sa akin. At ngayong oras na ito, tinatanggap kita sa puso ko bilang tagapagligtas ng buhay ko. Salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tatay Roberto, tinanggap niyo si Jesus.
Ano nakikita nyo ngayon? Ha? Jesus. Sasama na kayo sa Kanya? Ano yung kinamatay ninyo, tatay? Lungs. O, pinagagaling ko ang inyong lungs ngayon. Now, okay. Ilan pa kayo mga kasama diyan? Dalawa lang kayo? Okay. Sige. Ngayon, tanggalin ninyo ngayon, Tatay Norberto, yung cancer sa breast ng inyong anak. Na si Rowena. Sige, kunin nyo. Kunin nyo. Bilis. Kunin nyo lahat. Lahat ng cancer. Tanggalin lahat. In Jesus' name. Pati na sa breast at maging sa kanyang ovary. Lahat ng sakit. In Jesus' name. Wala na tatay? Roberto? Okay. Sige. Paalam na kayo sa inyong anak. Okay. Nanay Susana, Tatay Norberto, sama na kay Jesus. Go. Go. Malis na. Thank you, Lord. Palampakan nga natin si Lord. Now, niririnis ko ang kumpletong kagalingan sa buhay ni Sister Rowena in Jesus' name. Sabi po, Lord, tinatanggap ko ang kagalingan. Inihandog ko sa iyo ang aking ama at ang aking ina. Salamat po sa kaligtasan nila. At tinatanggap ko rin ang buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ako'y magaling na. Amen. Hallelujah. Tapos mo kamay mo. Sabi mo, Lord, inihandog ko sa iyo, lubos. Inihandog ko lubos ang aking amatina. Amatina. Okay. Amen. In Jesus' name. Amen. Oh, ligtas na ang iyong mga magulang. At magaling ka na rin, okay? Magpa-check up ka na rin ulit, okay? Tingnan mo, kalbo ka na pa. Oh, dahil nga sa cancer. Pero naniniwala mo pinagaling ka ng Lord. So naligtas ang amatina mo, si Susana, right? Tama? At saka si Norberto. Yun. Sila nakasakay sa'yo. Eh, mahal ka nila eh. Okay? Oh, God bless you. Ha? Ano sabihin mo ngayon? Yeah. Taga saan ka, kapatid? Pangulong. Magpapatuloy kay Jesus, ha? Okay? At wala rin pagtatawagin ng Diyos kundi si Jesus lang. Alright? God bless you. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Praise God. Sa Diyos ang papuri. Amen? Oh, handa na rin kayo? Handa na rin kayo kumaling? So bago po kayo mag-pray at ng mga pastors na nandito, gusto ko po malaman ninyo lahat na ang Jesus Unlimited One Church ay ginagamit ng Diyos para sa kalayaan ng napakaraming mga tao. Para sa kagalingan, higit sa lahat ay ang kaligtasan. Dito po sa church, ng J1, naniniwala po kami na maging ang mga kaluluwa ng mga taong namatay na sumasapi sa buhay ng ibang tao ay pwede po pumaligtas. Okay? Kaya, yan po yung proof na kapag isang tao po ay hindi po na born again, pag namatay po sila, yung kanila pong kaluluwa ay lingering around. Sila po ay pakalat-kalat po dyan. Kaya yan ang reason kung bakit maraming mga tao ay nakakakita ng multo. Tanungin ko po kayo sandali bago ko mag-preach. Sino po sa inyo dito
ang nakaranas na makakita ng multo? Raise your hands. Kaya huwag na kayo mahiya. Hindi nyo naman kasalanan na makakita kayo ng multo. Isa, dalawa. Yan. Sino pa? Yan. Alam nyo, yan po ay Parang ganun lang siya. totoo na nakikita ko ng multo. O tulad po yung sister, ano nakita mong multo? Babae o lalaki? Babae. Nakaputi, di ba? Okay. Now, sino naman sa inyo dito ang lagi pong lagi nakapanaginip sa mga tao na namatay na? Raise your hands. Nakakapanaginip sa mga tao na namatay na. Yun. Naka-check lahat ng So, ngayon, kung hindi pa po kayo nami-minister, mamaya ipag-pray po namin kayo, ha? Okay. So, ito po yung mga nakita ninyo mga tao na pag sila po ay pinag-pray, then nagmamanifest yung mga karga po nila. Hindi po kasalanan ng tao na sila po'y makargahan. Pero ipapakita ko sa inyo sa Biblia kung bakit ang isang tao ay nakakargahan. Okay? At ang isang tao rin po ay nagkakasakit na hindi po makita-kita ng doktor. Kapag ang sakit po ay nakita po ng doktor, ito po ay gagamutin sa pamamagitan ng mga gamot na binibigay ng mga doktor. Kapag isang tao naman ay hindi na po gumagaling sa kabila ng mga gamot na binigay, ay pwede na yun po ay galing po sa mga mangkukulam, galing po sa mga espertista, galing po sa mga satanista, o galing po yan sa mga masasamang espiritu. Kaya sa Bible ay may sinasabi po ang Panginoon sa dito sa aklat ng Matthew chapter 8 verse 14. Okay, ang sabi niya dito, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyanan nito na nakaratay at nilalagnan. Biyanan po ni Pedro. So, kaya pala si Pedro may asawa. Okay? Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at ito'y gumaling agad. Ano raw? Gumaling agad. Bumangon at nagsimulang maglingkod sa kanya. Verse 16. Nang gabing iyon, dinala ni Jesus ang maraming sinasabihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. So, natupad ang sinabi ni Propeta Isaiah. Inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Ang Diyos sa magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at ng salita. Saglit tayo muli manalangin. Ama namin Diyos, nagpapakumbaba muli kami, humingi muli ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan na naisip, mga sinadyang bagay at hindi. Patawad po, Panginoon. Pagkalinisin niyo po kami ng inyong buhay at banal na dugo. At ngayong oras na ito, Diyos, idamit po sa amin ang damit na iyong katwiran. Lord, salamat sa bawat mga anak mo na ngayon ay pumunta rito para sa kagalingan, para sa kanilang kaligtasan. I pray, Lord, lahat sila ay magkaroon ng kumpletong kapagpakumbabaan. Salamat po, Diyos, pinupuri ka namin at niluluwalhati, Ama, sa pangalan ni Jesus. Natin magsabi ng Amen. Palamakan natin ang Panginoon. Alright. Now, makinig kayo mabuti. Sa binasa ko sa inyo, gusto ko po malaman ninyo na ang pangalang Panginoong Jesucristo, siya ang manggagamot. Alam niyo ba kung bakit? Sa Bible, walang ibang kinatatakutan ang sakit, ang demonyo, o sa espiritu, kundi ang pangalan ng Jesus. Ito yung nakalagay sa Pilipos, chapter 2, verse 9 up to 11. Ang sinabi doon sa kanyang salita, sa pangalan ni Jesus, lahat
ng tuhod ay luluhod. Okay? Lubusang, sabi nga doon sa Pilipos, lahat ng pangalan ay luluhod sa pangalan ni Jesucristo. Basahin po natin mabuti. So sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Verse 11, at magsasabing, at para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus. Ano bang purpose ng Panginoon Jesus bakit siya pumunta rito sa lupa? Ang Panginoon Jesucristo ay tagalangit. Para sa inyo pong kaalaman, siya po ang isang anak ng Diyos. Siya po yung nagkatawang tao. Sa kanyang pagkakatawang tao, ipinanganak po siya ni Birhen Maria na kasintahan ni Jose, at pagkatapos noon, isinilang po ito. Sa kanya pong pagsilang, siya po hinanap agad ng mga matatalinong tao, at nung nakita ito ng mga pantas, lumuhod po sila. Pasilinan puri sapagkat nakita nila kaagad ang Panginoon Jesus na tagapagligtas. Nung siya umidad na ng 30 hanggang 33, nagsimula yung kanyang earthly ministry at pinatunayan niya sa kanyang mga disipulo at sa lahat ng mga tao na gustong makalaya, pinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Kaya maski sa pumunta, sinusundan si Jesus Christ ng napakaraming tao. At doon sa binasa po natin, even paghawak pa lamang niya sa biyanan ni Pedro na mayroon pong lagnat, may sakit karamdaman, nakaratay, sabi ng binasa natin, agad gumaling. Pagkatapos nung nabalita ng maraming mga tao na siya naroon, nagpuntahan sila, pati yung mga sinasabi ng masamang espiritu ay lumaya. So, para sa inyo pong kalaman, ang lahat ng tao nakalagay na sa Biblia, luluhod sila sa pangalan ni Jesucristo. Kaya ang pangalan ni Jesus ay manggagamot. Ang pangalan ni Jesus ang siyang pinakamakapangyarihan. Kaya ang tawag sa Kanya, Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Kaya hindi po pumunta rito si Jesus Christ para magtatag ng bagong relihiyon. Pumunta siya dito, hindi sa relihiyon, kundi para po sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Hindi lang ang mga Hudyo, kundi lahat ng tao na sasampalataya sa Kanya. Kaya may tanong na ako sa inyo, kayo ba ay nananampalataya kay Jesus? Now, si Jesus Christ, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, natigis yung kanyang sariwang dugo. Ang purpose pala noon ay para, una, tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. Pangalawa, sa pamamagitan ng mga sugat niya at mga latay niyang tinamo, ang mga taong sasampalataya ay gumagaling. Kaya ang kagalingan na kay Jesus. Kaya nagsabi ng Isaiah chapter 53, verse 5 and 6, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat na tinamo, tayo pong lahat ay nangagsigaling. Kaya, kung gusto mong gumaling, sumampalataya ka sa Kanya. Now, ano yung pagsampalataya? Tinatanggap mo siya bilang tagapagligtas ng buhay mo. Dahil pag hindi mo tatanggapin si Jesus sa buhay mo, wala rin mangyayari sa iyo. Bakit? Kasi, ang pwede lamang niyang pagalingin ay yung taong nananampalataya sa Kanya. Maliwanag? Kaya, nung si Jesus Christ ngayon, dinapitan siya ng mga tao, at anong sabi ng Biblia, pinagaling silang lahat. Now, ang pangalan ng Panginoon Kristo ang siyang ipinapangaral namin. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ang sabi niya, kayong lahat ng mga sumasampalataya sa akin ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko, magpapalayas kayo ng mga demonyo. Kita niyo? Book of Mark, chapter 16, verse 15 up to 18. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
ipangaral ninyo ang mabuting balita. Pag sumampalataya at mabautismuhan, ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay hindi po maliligtas. Sabi ng verse 16. Pagdating ng verse 17, at ito ang mga tanda na mga sumampalataya sa akin. Tanda, ibig sabihin signs. Ito ang tanda ng mga sumasampalataya sa akin. Sa pangalan ko, sila'y magpapalayas ng mga masasamang espiritu. Okay? Magsasalita sila sa iba't ibang wika. Patuklaw man ng ahas, makainom man ng laso na hindi sinasadya, hindi mamamatay. Ipapatong nila ang kanilang kamay sa mga may sakit. Ang mga may sakit ay gagaling. So, ganun ka-powerful ang pangalan Jesus. Nakalulungkot lang ngayon, marami pong mga sugaron ginagamit ang pangalan Kristo. Sila'y tagapamagitan. Karumal-dumal ang kanila pong kasasakitan. Maniwala kayo. Lahat ng sugaron, lalo tigit ang mga sapongero, na ginagamit ang salitang Kristo. Alam niyo ang ibig sabihin ng Kristo? Yun po ay anointed one. Kaya Christ. Kaso ginagamit sa kalokohan, hindi na nahiya ang mga tao na. Wala naman din magagawa. Hindi naman sila anak ng Diyos. Kaya lumalabas ngayon na anti-Kristo ang tawag ko sa kanila. Okay, balik tayo ngayon. Kaya kung ikaw ngayon ay tunay na nananampalatay kay Jesus, paghariin mo siya sa buhay mo. Tanggapin mo siya sa puso mo. At sasabihin mo, Lord, ikaw na ang maghari sa buhay mo. At pag ginawa mo yun, ang Diyos ay masaya na mananahan siya sa buhay mo. Hindi lang ikaw gagaling ngayon. Ikaw pa ang magpapagaling sa ibang mga may sakit dahil tinaglay mo ang Panginoong Kristo sa buhay mo, nananahan ang Holy Spirit sa iyo, kaya ang kamay mo ay magiging instrumento para sa kalayaan ng ibang tao. Kaya, manampalataya po kayo. Kaya sa Bible, nakita ko, lahat ng nanampalataya kay Jesus ay kanyang pinagaling. Amen? Yes, lahat ng nanampalataya sa kanya, pinagaling niya lahat sila. Bumuhay pa siya ng patay. Kaya ang tinitignan ngayon ng Diyos sa puso nating lahat ay yung kung paano tayo lumapit sa Kanya may pananampalataya. Sino po dito ang nananampalataya kay Jesus? Raise your hands. At maraming hindi nananampalataya po dito. Kapag kayo lumapit po sa akin, manampalataya kayo kay Jesus, hindi po kay Bishop. Dahil hindi po ako manggagapon. Maliwanag po ba? Si Jesus lang ang paghari niyo sa buhay niyo. Ngayon, ang mga lingkod ng Diyos mula sa mga apostol hanggang ngayon, nandiyan po yung mga lingkod ng Diyos na yun. Yung mga unang apostol ay natapos ng kanilang ministeryo dito, kaya kami naman na mga pinili ng Diyos ang siyang magiging instrumento para sa kalayaan ninyo. Dito po sa church, napakarami po ang pinalaya ng Diyos dito. Napakarami ang pinagaling ng Panginoon. Ilan lamang yung inyo nakita kanina sa video. Napakarami. Bakit? Ang Diyos ay totoo. Amen? Now, bakit siya nagpapagaling? Kasi gusto niya na humaba pa ang buhay mo. Bakit kanya pagpapalain? Kasi gusto ba niya maging instrumento ng kanyang kapangyarihan. Kaya please, hindi lang ikaw gagaling ngayon, kundi ikaw pa ang magiging instrumento para sa kalayaan din ng iba. Amen ba? Praise the Lord. Palamaran natin ang Panginoon Jesus. Praise the Lord. Kaya napansin po ninyo, maraming mga tao, minsan, hindi lumalapit sa Diyos kasi may pera daw sila. Kaya daw po nila na magpagamot sa magagandang mga hospital. Okay, at anong nangyari? Gumaling ba? Hindi. Napakarami po nasa iba't ibang magagarang hospital ang pinupuntahan. Tandaan ninyo,
Ang hospital, instrumento din yan ng Diyos para pagalingin yung sugat mo. Pero pag hindi na kaya ng hospital, si Jesus lang ang may kapangyarihan para dyan. Pero, bakit kayo hindi gumaling yung mga nasa hospital din? It's because nangangalag sila sa hospital at hindi sa Diyos lumapit. Again, hindi po masama na lumapit ka sa hospital. Kapag nakita may sugat ka, kailangan tahiin. Kapag kailangan na ang mata mo na may katarata ay kailangan operahan, okay din yun. Wala din po problema yun. Kasi si Lord din lang ang talagang nagpapagaling at nagbibigay ng instrumento o ginagawang instrumento lang ang mga doktor. Pero ang suma total ng kagalingan ng tao ay ang Diyos lamang. Maliwanag po ba? Kaya, pansinin po ninyo sa Old Testament, sige, palamunan natin ng Panginoon. Mayroon pong nagagalang Hezekiah. Si Hari Hezekiah, siya po ay nasa bingit na ng kamatayan. Sabi ni Propeta Isaiah, inutusan siya ng Diyos. Sabi mo kay Haring Hezekiah na magpaalam na sa kanyang mga anak, sa kanyang mga mahal sa buhay. At mamaya'y mamamatay na. So pumunta ngayon si Propeta Isaiah. Haring Hezekiah, sabi ng Diyos, mamamatay na rin kayo. Naku! Nung narinig yun ni Haring Hezekiah, umamon siyang pilit sa kanya pong pagkakahiga. At siya'y mataimtim na nanalangin sa Diyos, ipininig niya ang kanyang pong noo doon po sa pader. Sandali, hindi inumpog ha? Hindi niya inumpog ang ulo sa pader. Siya nanalangin na mataimtim, umiyak siya ng todo. Alam niyo, umingi siya na pahabay pa ang kanyang buhay. Noong nakita ng Diyos yun, pinabalik si Propeta Isaiah. Ang sabi mo kay Haring Hezekiah, narinig ko ang kanyang pagsamot, pag-iyak. Sabi mo, dinadagdagan ko siya ng 15 taon. So hindi siya napatay. Gumaling po siya sa kanyang pong sugat at nagkaanak pa ulit sa kanyang pong asawa. So, yan ang ibig kong sabihin. Lahat tayo may hangganan. Ngunit, ano man ang sitwasyon ng buhay natin, hayaan mo na ang Panginoong Jesucristo ang lubos mo paghariin sa buhay mo. So, ang kagalingan, yan ay simple sa harapan ng ating Diyos. Pero ang pinakamahalaga na dapat maranasan ng lahat ay yung katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ano yun? Takasan nyo. Buhay na walang hanggan. Yung ikay magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Dahil dito sa mundo, sadyang hanggang 120 years lang ang buhay natin. At dahil doon, aalis ka't aalis sa mundo. Dahil ang tunay ko na tao ay kaluluwa na nakatira lang sa katawang ito. Kaya po tayo ngayon humihinga dahil sa tinatawag na breath of life. Hininga ng buhay na binigyan ng Diyos. Pag inalis na yung hininga ng buhay sa inyo, sa atin, ang katawang ito ay hindi nahihinga, pupunta na yan sa alapog, ililibing na. Kaya, pag namatay na ang katawan nito, yung kaluluwa natin, lulutang na siya. At siya ngayon ang pupunta na sa langit. At doon sa langit, meron kang bagong katawan. Okay? Pero pag hindi yan na born again, wala siyang Holy Spirit na magdadala sa kanya sa langit. Kaya, ang mangyayari, sila ngayon po ay pupunta na sa Hades, itatapon sa Hades ng pagdurusa. Kaya mga minamahal, please, tiyakin ninyo ang inyong kaligtasan. So, ngayong pong gabi ito, ibigay niyo ang buhay niyo kay Jesus. Amen? At kapag binigay niyo ang buhay niyo, then, una, maliligtas kayo.
mabubornigin kayo. Pangalawa, gagaling kayo. At makakapaglingkod kayo sa ating Panginoong Kristo. Praise God. Yan ang mensahe ng Diyos sa inyo ngayong gabi. So, tanong mo lamang, handa mo bang ibigay ang buhay mo kay Jesus? Kaya mo ba siyang tanggapin sa buhay mo bilang tagapagligtas ng buhay mo? Magpapakumbaba ka pa talaga sa Panginoon. Praise God. Ang mga nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos. Ang mga nagmamataas, kasuklam-suklam sa harapan ng ating Diyos. Dahil, sino ka na galing sa lupa na magmamalaki sa Diyos? Sino ka na magsasabing kaya mo mabuhay na wala ang Diyos? Kailangan mo lang ang Diyos. Hindi lang sa buhay sa mundo ito, kundi hanggang sa kabilang buhay na walang hanggan ang pinangako ng ating Diyos. Amen? Kaya sabi ng chapter 16, kaya kayo dala na ang pag-ibig niya sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa bugtong na anak na upang ang sinuman sa kanyang sumampalataya ay huwag ng papahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Grabe. Now, and last na babanggitin ko, ang sakit karamdaman ay nakapapasok sa katawan ng tao, lalo tigit ang masasamang espiritu na nakakapasok po sa tao dahil po sa kasalanan, dahil po sa hindi pagpapatawad sa mga tao na nagkasala sa kanila. Kaya please, magpatawad po kayo para patawarin din kayo ng Diyos. Dahil ang sabi ng Isaiah 59 verse 1 and 2, hindi maikli yung kamay ko para butin kita tulungan ka. Hindi rin mahina ang pagdinig ko o kaya hindi ako bingi para ikaw ay pakinggan ko. Ang kasalanan mo ang nakaabang sa aking mukha, kaya hindi kita marinig at makita. Kaya ngayong gabi, isuko ninyo ang iyong buhay sa Panginoon. Kaya niyo maisuko ang buhay na iyo kay Jesus? Kaya niyo isuko yung mga nagawang kasalanan? Okay. Now, alam mo ang kasalanan mo. Alam mo ang kasalanan mo sa magulang mo. Alam mo ang kasalanan mo sa kapwa mo. Alam mo ang kasalanan mo sa pamilya mo at sa ibang tao. Higit sa lahat sa Diyos, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Amen? Na paano ba hihingi ng tawad? Sige, sa paghingi mo ng tawad, simple lang, Lord, patawarin mo po ako sa nagawa kong kasalanan. Lord, humingi din ako ng tawad sa mga mahal ko sa buhay. O, bigkasin mo kung sa kanino ka nagkasala. Kung sa pamilya mo, sa magulang mo, sa anak mo, o sa asawa mo, sa kaibigan mo, sino mo sila? Humingi ka ng tawad sa kanila. At kung sila naman ang nagkasala sa iyo, kaya sa pamandong mo, magpatawad ka rin. Yung totoong pagpapatawad. Nang sa gayon, patawarin din ng Diyos ang kasalanan. Nagkaintindihan ba tayo? Okay. Sinong handang isuko ang kanyang buhay kay Jesus? Taas ang kamay. Okay. Now, salamat. Dahil sa handang isuko ang inyong buhay sa Panginoon, sa oras na ito, sabi ng Lord, sinlakiman na barko sa pier ang inyong kasalanan. Ang pagpapatawad ng Diyos ay sinlawak ng karagatan. Sinulaman ng scarlet ang iyong kasalanan. Ibig sabihin, sobrang mapula. Papuputin ka ng Diyos, simputin na gusto. Ganon magpatawad ang Diyos. Now, hinihiling ko sa oras na ito, yung ko kayo sa dali at tumikit. Kumikit po kayo. Nakikita po ngayon at naiisip mo ngayon ang buhay mo. Alam mo din
ang mga taong nagkasala sa iyo. Kilala mo sila. Alam mo din kung kanino ka nagkasala. Sa oras na ito, pinapaalala ng Diyos yung mga matitinding nagkasala sa iyo at kasalanan mo. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Ang gusto ng Panginoon, magpakumbaba ka. Lubos ka magpatawad sa nagkasala sa iyo. Humingi ka rin ng tawad. Come on. Sige, sabihin mo yung sama mo ng loob doon sa tao. Sabihin mo na galit ka. Sabihin mo na masama loob mo. Sabihin mo sa tao na yon yung mga pangit niyang ginawa sa iyo. Kaya galit ka. At pagkatapos mong sabihin ang mga yun, then patawarin mo siya. Patawarin mo siya. Yes. Peace be still and know that I'm God. Yes, Jesus. Alam ko ang laman ng puso mo. Ika'y nananagis, nangangamba. Sa isip mo'y wala ako, ngunit di mo alam. Nariyan ako sa'yo. Ako ang iyong Diyos, manalig ka, narito ako, magtiwala ka, manalig ka, lubos. Hahawakan ka, sasamahan ka, kumikilos ang Diyos. Kumikilos ang Panginoon. Huwag mo tingnan na nasa kaliwat kanan mo. Pumikit ka. Damhin mo ang yakap ko sa iyo. Ika'y hahawakan pagmamasdan. Papahirin ang luha mo, pagpatawag mo, kailan mo sa'yo. Ako ang iyong Diyos.
Tanggapin mo lubos si Jesus sa buhay mo. Ipatong mo kami mo sa dibdib mo. Yes, sumunod ka sa panalangin. Gawin mo daw ito sa puso mo. Sabi mo, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Lubos na nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran sa mga nagawa kong kasalanan. Panginoon, inaamin ko, nagkasala ko sa iyo. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Inaamin ko, Lord, nagkulang ako sa aking kapwa. Lord, patawad. Naniniwala ko sa iyo. Dahil sa pag-ibig mo sa akin, ikaw ay nagkatawang tao. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Natigis ang iyong dugo upang ako'y tubusin sa lahat ng kasalanan. Panginoon, patawarin mo ang lubos. Sa oras na ito, buong puso kitang tinatanggap bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Salamat po, Diyos. Mula ngayon, ako'y anak ng Diyos. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na ibibigay mo sa akin. In the name of Jesus. Ngayon, dahil sa tinanggap mo ko yung Jesus kung nalang mananalangin, I pray, bawat isa sa inyo na narito, ang kagalingan ay dadali sa inyo ngayon. Ikaw na nananampalataya kay Jesus, the Lord is touching you. The Lord is touching you now. In the name of Jesus. Hindi ka lamang hinahaplos ng Panginoon. Ang puso mo ay pinagagaling niya. I am declaring healing over that heart right now. I am declaring over that lungs. I am declaring na anumang sakit sa iyong internal organ. In the name of Jesus, tinutunaw ko ang lahat ng sakit na yan ngayon. In Jesus' name. Lahat ng sumpa na binitawan sa iyo, in Jesus' name, the power of God is here. Wala kang karapatan na tumigil sa buhay nila. Now, in Jesus' mighty name, Shikararabababakanta. The Lord is here. The Lord is moving in this place. Pastors, get ready. The Lord is here. In Jesus' name, pikit, manatili nakapikit. The Lord is here. Shikarabababakante. Now, wala kayong karapatan sa buhay ng mga tao ito. Lahat ng sumpa na binitawan ng tao sa kanila, lahat ng sumpa, in Jesus' name, winawasak ko ang lahat ng sumpa ng mga satanista, mga magkukulang, mga espiritista. Lahat ng sumpang binitawan ng tao sa kanilang kapwa, inaalis ko kayong lahat. Now, labas! Wala kayong karapatan sa buhay ng mga tao ito. Mahal na mahal ni Jesus ang mga tao ito. Sila lahat ay nagpakumbaba. In Jesus' name, the power of God flow now. In Jesus' mighty name, Shakatarababakate.
Sa lahat ng sumpa, labas at huwag kayong babalik sa buhay ng mga tao ito. Mula ulo hanggang talampakan, inaalis ko ang anumang mga pana na inilagay ng mga kaaway, pati ng mga sakit sa puso. Binubunod ko lahat in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus. The healing power of God is moving now. In Jesus' mighty name. Now, lahat ng mga una na tatawagin ko dito, lahat na nakakita ng multo, pumunta kagad sa unahan. Come on, please bigyan ng upuan. Maglagay ng upuan. Lahat na nakakita ng multo. Yun lang po na pupunta dito. Come on. Ito kayo sa unahan. Yan. Alright. The Lord is here. The Lord is here. Make it quick. Thank you, Lord Jesus. Now, mga pastor, get ready.